Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba ang mga ugali ng mga amo dito sa Hong Kong? So mababait ba yung mga amo dito sa Hong Kong? Guys, out of 100%, mga nasa 60% yung mabait na mga amo dito sa Hong Kong. So marami pa din namang mababait guys, marami pa. Kasi nakita ko yung iba, mabait pa yung amo nila, ganyan. So same lang. Katulad din natin ng mga Pinoy, may mga mabubuti at may mga masasama. Pero medyo common na sa kanila dito yung kuripot. Pero mostly is mababait naman talaga sila. Ang medyo mahirap lang na amo is Indian. Yan, burao talaga sila. Hindi kanila pwedeng, lalo yung mga vegetarian, hindi ka pwedeng mag-uwi ng pagkain na galing sa labas, especially yung mga baboy-baboy, bawal yan. At yung kainin mo lang parati is mga gulay, wala silang karne. So, at marami silang ipapagawa sa'yo, marami silang ipapablend na mga luto. Alam mo yung sauce nila ng biryani or ano-ano pa yan dyan, yung mga kamatis nila, ganyan. So, yun lang yung nakakapagod sa kanila. And sa paglilinis, masyado silang maarte. Ayan, sa mga Chinese naman, merong maarte, meron ding hindi. Ayan, katulad ng amo ko, hindi siya ganun kaarte pagdating sa paglilinis. Basta nakikita niyang malinis lang yung bahay, walang problema sa kanya yun. Ang problema lang sa kanya, pag nakakakita siya ng mga insect, ayan, so insects. Katulad ng mga fly, cockroach, ayan, yung mga ayaw niya talaga. Kaya, pag nakakita ako niyan, pinapatay ko talaga bago niya pa makita. Kasi nga, malaking rumble na yan pag nakita niya. Ipapalinis niya sa'yo yung buong bahay pag may nakita lang siyang isang pirasong ipis dyan. Buti na lang hindi. Yung ipis na nakikita niya nasa labas ng bahay. Bali sa may balcony. So, hindi ko nakasalanan yun. Hindi ko naman, kahit linisan ko naman yung labas, meron namang butas doon na pwedeng makapasok yung ipis, makalabas-pasok. So, hindi ko nakasalanan yun. Pero may screen naman kami sa bahay kaya hindi makapasok yung ipis. And the next is, ang ugali nila dito, mababait sila kapag ano ka sa kanila. Lalo pag ka-close mo na yung bata, ano yan sa kanila, plus points ka. Hindi kanila mati-terminate basta yung bata is hawak mo, mabait sa'yo, ikaw yung parating hinahanap. So, good yun sa kanila. And then, next is, ang ano din, ugali nila guys is, ang mga matatanda. Burao talaga yung matatanda. Konti ka lang makakakita ng matanda dito na mabait. Karamihan sa mga matatanda, may issue talaga. Parang, out of 100%, parang 20% lang yung matanda na matino. Karamihan dito is salbahe. Lalo yung may mga matatanda na naninigaw na sila. So, yun yung problema ng katulong doon sa kabila, yung Indo. Yung matanda doon is mainit parati yung ulo. Kasi nga, yung Indo din, nagsiselos din yung matanda. Kasi gusto ng Indo mag-short kasi mainit nga, 'di ba? Nag-short siya ng hanggang tuhod. Pinabalitan to talaga yun ng amo niya sa kanya. Bawal daw. Buti na lang ako, walang issue. Kasi nga, hindi talaga ni minsan sinubukan ko sa sarili ko na mag-short dito pag nandito sila. Hindi talaga. Talagang naka-jogging pants ako kahit pawis-pawis na talaga. Wala nang tuyo sa akin. Talagang naka-jogging pants ako, ganyan. Kaya yun din siguro yung ano ng amo ko. Kasi nga, alam ko yung rules. Kaya nung nakaraan, may kwarto doon sa bahay ng matatanda na tinutulugan dati ng bunso na lalaki. Naabutan ko pa yun na doon nakatira. Tapos ngayon lumipat na ng bahay kasi nagpakasal na. So parang ginawa na yun na parang computer room. Ganun, nandun yung mga gamit na mga pang-computer, ganyan. Hindi pa ako nakapasok doon sa 2 years. Tapos nung nakaraan, sinabi ng bata, pwede ba kami, sabi niya doon sa matanda, pwede ko bang papasukin si Jen doon sa kwarto ng ng lalaki, kay Tito? Sabi ng matanda, oo. Sabi niya, Jen, payag si na pumasok ka daw doon. Talagang sinabi ko, hindi ako papasok doon. Sabi ko ganun, bahala ka dyan. Ako na nagsabi sa sarili ko na ayaw kong pumasok doon. Yung amo ko nakikinig lang. So, pinoprotektahan ko lang yung sarili ko. Alam naman ng amo ko yun. Kaya hindi niya ako pinilit na pumasok doon. Ayoko lang na may mawala o ano dyan at masali ako. At least okay na yung sa kusina may mawala, sa kwarto na pinaglalaruan namin, tapos sa CR. Yan lang yung mga kwarto na pinapasok ko. Wala na doon sa matatanda. Kaya dapat, alam niyo yung mga rules para hindi kayo na agrabyado. So kahit papano naman, alam ng amo ko may distansya sa akin kasi nga
talagang tinatry ko na anuhin yung rules ko dito sa Hong Kong. Nung bago ako guys, kapag gabi or kapag day off ko, wala akong ginagawa kundi magbasa kung ano yung bawal at hindi bawal, para alam ko kung saan ako lulugar or ano. Alam din ng amo ko na alam ko yun, kaya talagang nag-careful din siya na hindi nga maano yun. At buti na lang kamo yung amo ko, tuwang-tuwa yan siya sa akin kasi parati akong nakangiti. Pero sa utak ko talagang nandun lahat ng mura. Pero sa mukha ko, sa ano ko, mukha akong hindi galit, pero sa utak ko nandoon. And yun nga, yung sabi niya sa akin, continue ka lang sa pagiging masayahin mo and sana malusog ka lang parate. Para sa kanya, natutuwa siya kasi hindi ako sakitin. Ayan. Awa ng Diyos, hindi niya pa ako napacheck up na isang beses. Parati niya akong sinasabihan na, ipacheck up na natin yung ubo-ubo, ganyan. Kasi ubo lang naman parati yung issue ko. Ubo tsaka sipon. Ayan. Nung nakaraan, mahilig akong magkaroon ng sipon tsaka ubo. Kasi nga, pumupunta ako doon sa ukayan, nangamoy ng ukay-ukay. Grabe, hindi ko kaya yan. Nangangati ako habang nag-uukay-ukay ako, tapos panay ako ang ganun-ganun ng kamay ko sa ilong. Pag uwi niyan, sipon na yan, tsaka ubo. So, ang ginagawa ko ngayon, bumili ako ng face mask. Ito yung face mask ko dati. May laman pa to. Ito yung bago. Ayan. So, ito. Sinusuot ko yan pag nag-ukay-ukay ako para hindi na ako magkaroon ng ubo sa kasipon kasi nahahawa yung bata sa akin. So, yun. Ko lang. Ang mga amo dito sa Hong Kong guys, pag nakikita nila na na hindi iba yung turing mo sa kanila, hindi rin mag-iiba yung turing nila sa iyo. So, siguro, may iba na hindi talaga nagbabago. Katulad ng sa subscriber ko, 9 months na siya. Yung amo niya is, ganun pa din yung ugali, naninigaw pa rin. Ugali niya na talaga yun. So, yung amo ko, kahit papano, hindi siya katulad ng ugali ng mama niya, kasi yung mama niya plastic. Ginagawa ng mama niya, pagkaharap yung mga anak, mabait siya, at parang binibaby niya yung katulong, pero pag wala na yung anak niya, doon na siya, nagagalit, naninigaw, ganyan. Tapos pag pumatol yung katulong, isusumbong niya doon sa mga anak niya na ganito yung ginawa sa kanya ng katulong. So itong amo ko, pag pupunta doon, tapos may ginawa yung katulong na sumimangot, di nakipag-usap sa matanda, nakasimangot na din yung amo ko, hindi niya napapansinin yung katulong. So yun yung nangyayari. Nagiging malaanghel nung matanda kapag isumbong niya yung sarili niya sa anak niya na ganito yung ginawa ng katulong. Pero every time nakikita ko yung katulong na maga yung mata, umiiyak halos kada punta ko doon ng Huwebes. Sabi ko, hindi ba yan nakikita ng amo mo na hindi ka masaya dito, na namamaga parati yung mata mo? Bakit paulit-ulit pa din yung ginagawa yung mga bagay na ganyan? Yung manigaw, yung ganyan. Sabi niya, wala, natutuwa siguro siya. Siya kasi is, tinatanggap lang nila yung mga Indo guys, mapagtiisin sila pagdating sa ganyan. Tinatanggap lang nila kung yung pagalit sa kanila. Sa atin ng mga Pinay, hindi pwede yan, lumalaban tayo lalo pag wala tayong kasalanan. Sa kanila, tinatanggap lang nila, okay na sa kanila yun, as long as hindi sila sinasaktan, titiisin nila. Kasi mahirap daw doon sa kanila yung talaga, yung trabaho. Wala daw masyadong trabaho doon, kaya pinagtsatsagaan nila talaga yung pagiging katulong dito sa Hong Kong. So, next, yung naman ng amo, ugali nila, mabait sila kapag may may pakinabang ka pa, napapakinabangan ka pa nila, pero subukan mong mag-break ng contract kasi doon sila magbabago sa'yo. Plastic sila dito kung sa plastic, pero nandito tayo para kumita ng pera, kaya kiber kung maging plastic kayo dyan o anong gawin nyo sa buhay, as long as every month meron kaming tinatanggap na 36,000, may papadala kami, may maipundar kami, wala kaming pakialam. So, yun lang yung ko sa inyo, na ayan, i-pray nyo lang na sana mabait yung amo nyo, na hindi lahat ng amo dito sa Hong Kong masama ugali, yung iba lang. Ayan, so depende talaga, nasa tao. Ayan, kaya pray kayo always na sana swertehin kayo sa pagkuha ng amo. Kasi marami akong nakikita doon sa comment na nagtanong siya kung mabait ba yung mga amo dito sa Hong Kong. Sabi, mabait naman daw. Marami ang nagsabing mabait kasi may iba na tumatagal ng 2 dekada na dito na tumanda sa Hong Kong. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo para may idea kayo. And ang kapalaran ni Pedro, hindi nyo magiging kapalaran. Kaya, kung gusto nyo talagang subukan mag-abroad, don't hold back. Ayan, try nyo kasi iba-iba tayo ng kapalaran, iba-iba tayo ng swerte. So,
ako ngayon, malay nyo kayo naman sa sunod. Ayan. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.